Nagulat ang gobernador nang malasahan nga ang luto nga ni Tata na batchoy sapagkat kakaiba ang lasa nito at napakasarap. Hindi niya sukat-agalain na ito palang si Binis may angking kakayahan sa pagluluto. Mula noon ay maging maayos na ang pakikitungo ng gobernador sa kanya. Ngayon ay nagkaroon ng kakampi itong si Tata sa loob ng mansyon. Kung ang tunay na ina nito si Binis ay tinatrato siya na parang robot at isang tau-tauhan lamang na susundin ng lahat-lahat alang sa pera. Iba ngayon itong si Gobernador sapagkat maayos na ang naging pakikitungo niya dito kay Tata. Ngayon masaya si Tata. Ngunit kahit ganun pa man ay iniiwasan pa rin niya na magkaroon ng intimate scene dito nga kay Francis sapagkat ayaw niya na mahulog ng tuluyan. Alam niyang nagpapanggap lamang siya at yun lang ang kanyang pinaka-rule sa loob ng Medyo nahihirapan nga itong si Tata sapagkat siya ay alongga. Pagdating nga sa endorsement ay tela mahalata ng director na nag-iba nga itong si Binis dahil sa paulit-ulit na pagsasalita niya at kakaiba ang kanyang pagbibigkas ng mga salita. Nagulat ito at sinabihan na bakit parang nag-iba ang kapatid. Tinanong ang kapatid ni Binis kung bakit gano'n ang kanyang kapatid dahil matigas na ang pagsasalita. Kailan pa nagbago at kailan pa naging gano'n ang pagsasalita ni Binis. Kilalang ng director ang kanyang star. Kaya nagulat siya sa kinikilos ngayon nitong si Binis. Agad naman nagpalusot ang kanyang kapatid at sinabing nag-iba lang umano ito sapagkat nagpahinga siya ng mga ilang buwan. Kaya siguro ay naninibago siya sa kanyang bagong trabaho ngayon. Agad namang nagsalita ang director na kailangan umayos siya kung hindi ay mawawalan siya ng trabaho. Sa kabilang banda, sa loob naman ng mansyon ay natutulog na hindi magkatabi ang dalawa. Hanggang sa isang beses ay biglang lalapit itong si Francis. Akala naman nitong si Tata ay may gagawin itong hindi maganda sa kanya. Subalit kukunin lang pala ang cellphone. Hanggang sa ang ina ni Francis ay biglang mapasok na doon sa kwarto nila at magtataka ito kung bakit magkaiba sila ng higaan at si Tata nga ay natutulog lamang at sa para upuan. Hindi mahalata, sinabi lamang ni Tata na hinihilot muna niya ang kanyang asawa bago lumipat sa kanilang bedroom. Ngunit ilang itong si Tata at wala siyang ibang magagawa kundi pansamantala tabihan man itong si Francis kung kaya't hindi maipaliwanag ni Tata ang kanyang sarili sapagkat hindi siya sanay na may katabi. Nang makalis na nga ang kanyang ina ay doon naman nagtatalo ang dalawa na hindi maganda ang kanilang setup kung saan ilang nga itong si Tata. Agad namang sinabi ni Francis na kailangan niyang gawin yun kung hindi ay mahalata nila ang lahat na nagpapanggap lamang siya. Sakto namang bumukatuwa nitong si Gobernador. Malalaman na kaya ng Gobernador ang katotohanan na si Tata ay hindi si Binis at nagpapanggap lamang ito kaya't ibang-iba itong kumilos at kaya marunong itong magluto